Nangyari sa akin. Yung lalong yung pera sa akin. Amen. Gano'ng ka-faithful si Lord? Hindi pa ako nakakaalis. May lumapit po sa akin. Sabi niya, papabiyaning Lord. Sinala ko, papabiyaning Lord. Sigurahan niya. Wow. So narinig ni Lord yung boses na yun. Amen. E pumasan din, itong faithful ng Ningino, kapatid. Kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran mo, ngayon, nung pinaglilingkuran ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, siya yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kung gaano naging tapat si Lord noong 2021, 2022, 2023, until ngayon, 2026, magiging tapat ang Diyos sa iyo. Ito tayo po ay manalangin. Yes, Father in Heaven, salamat o Lord sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig o Lord sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tinuruan niyo po kami at naliwanagan po kami, O Lord, kung paano kami bilang Kristiyano na magbigay sa iyo, kung paano bilang mananampalataya na kami ay magbigay at tumulong sa iba. Ama, salamat, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na ito yung panahon, O God, na handa na ang iyong mga anak, O Lord, na tumulong, na magbigay, Panginoon, hindi lamang, O Lord, sa loob ng church, maging sa labas po, Panginoon, ng church. Maraming salamat, Panginoon, at naniniwala kami na ikaw, Lord, ang mag-multiply ng anong meron kami. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Grabe. Hanggang doon, nararamdaman ko yung power. Grabe, ang hilit. Praise the Lord. Ang daming points nun ha. Pag hindi ko naman kayo nag-isip. So, mga nagbibigay dyan sa online, baka naman, marami pong natutulungan ng church. Hindi po masasayang yung lahat po na naitatanim dito. At totoo, nagmumultiply po. Dati, walang sponsor. Pero ngayon, meron na pong sponsor para sa mga bata and doon din sa magalang sa kasasali. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, kumakatok po tayo. Hello! Ang dami na po. Ang pinakamaganda po doon, pag ikaw ay nagbigay, hindi ka lamang naghihintay ng kapalit talaga. Pag ginawa mo yon, ginagawa mo yon para paparangalan ng Diyos sa buhay mo. Yun ang pinaka-the best. Kasi wala nang reklamo, wala na. Kasi si Lord na yun. Amen? And sa umagang nito, I believe ang ating topic ay nagpaparanas ang Panginoon from the prayer, worship, until and we pray na ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay mabuksan ang bawat puso na meron tayo. No? Sige po, tayo po'y manalangin ng saglit. Hallelujah. Father God in heaven, kami po kayo dinadakila, dinataas po ang iyong pangalan, Lord. Ikaw ang siyang mapurihan. And we love, Lord God, your presence today, Lord, na pinaparanas mo mula sa umpisa hanggang ito, Panginoon, ay matapos ang aming service. Salamat, Lord God. At naniniwala po kami, Panginoon, ang iyong kabanalan, kabutihan, Lord God. Ang siyang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Wala po ang anumang material na bagay, kundi kayo lamang, ang iyong presensya lamang, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na to, hayaan niyo po ako ay maging daluyan po ng iyong mensahe. Kami po'y nagpapalinis, ako'y nagpapalinis sa iyo. Kung meron man, nakikita ka bang ng kahit kaunti lang, Panginoon, sa oras na ito. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Hindi po kami tatayo, hindi po kami makakatayo kung wala po kayo, Panginoon.
Kaya naman, Lord, buksan niyo po ang bawat puso na meron kami na handang makinig, handang matanggap ang iyong salita sa araw na to. Holy Spirit, you are very much welcome. Teach me and lead me. You are our masterful teacher. Kaya doon po ako nag-rely sa iyo banal na Espiritu dahil kung ako lamang, wala po ako. Maraming salamat, Panginoon. Fill me, Holy Spirit, right now. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Ang ating pong topic sa araw na to is, makikita po sa Psalms 27:4. The title is, One Thing, a Life of Dwelling with God. Ito po ay makikita sa Psalms 27:4. Sabi niya, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Behold the beauty of the Lord, and to inquire His temple. Pagpalain po ang salita ng Diyos. It is the story of David, a prayer of David. Kung titignan po natin, ang background po ni David, si David po ay ang pinakabatang anak ni Jess, na mababasa po ito sa 1 Samuel. Si David po isang shepherd na skilled siya ng mga laga, ng mga tagapag-aalaga ng mga tupa. So kahit sa kanyang kabataan, siya po ay nagtatrabaho at siya po ay inanoint ng propeta Samuel. Siya po ay na-anoint because nakikita niya ang sa isang bata ang pagiging hari. Amen? So, si David, even sa kanyang pagkabata, ang pinaka-known po sa kanya sa Old Testament, yung pong siya ay lumaban sa isang gigante, which is Goliath. Doon po na-known kasi hindi nila lubos maisip na si David ang siyang makakatalo dun sa pinaka-kaaway po nila, isang Palestine, which is Goliath. So, he is known for defeating Goliath. Only, ano po ang meron siya? Only a sling and a stone. Ang meron siya, isang sling lang at isang stone. So, yun ang nakatalo kay Goliath. Pero, ang totoo po yan, meron siyang armor. Ang pinaka-armor po niya, walang iba po, si Lord, si God. Amen. So, si David, siyang musician. Nag-play siya ng harp or Saul. Siya rin ay isang armor bearer. So, si Saul, isang 4 years, tumakas siya. Kasi nung time na natalo niya yung giant, yung higante, si Saul, nagkaroon siya ng envy kay David. Kasi supposed to be siya yung hari, pero bakit si David ang nakatalo noon? So, kaya nga, siya ay na-crown king over Judah, then all Israel, and after Saul death. So, na-crown pa lang si David noong namatay na po si Saul. Amen. So, from shepherd, nag-aalaga siya ng mga tupa, tapos napakita niya kung ano yung malakas na meron siya because of the Lord. And then, na-recognize siya kung ano yung meron kay David. And then, sa journey pong yun, nakita kung paano siya nakipaglaban. And for that, siya po ay naging second king of Israel. Siya ay na-crown. So, yun po, nagkaroon ng envy kay Saul. Pero ang heart po ni Saul, heart ni David, ay nire-recognize niya kung sino yung nakakataas sa kanya. Supposed to be, nung siya ay tumakas at nagtago doon sa cave, alam niyo po, meron chance na patayin na si Saul. Pero hindi niya po ginawa because he recognized, he acknowledged yung authority na meron siya. Amen. So, tingnan nyo, siya ay na-recognize ng Lord na is known a man after God's own heart
because for his passionate relationship. Ibig sabihin po, bakit na-acknowledge siya as after God's own heart? Because nakita ng Lord kung ano yung puso na meron siya. Meron siyang passionate, meron siyang relasyon sa Lord. Amen. Pero bakit po? One thing, dumating po sa point na si David ay nagkasala. Nagkaroon siya ng kasalanan. He committed the adultery with Bathsheba. Ito po yung asawa po ni Uriah. Ang kasalanan po niya doon is nagka-interest po siya doon sa asawa ni Uriah. Ang ginawa po niya, pinlano niya po yung pagpatay kay Uriah. Yun po yung naging kasalanan niya. Nagkaroon po siya ng adultery. And the worst, pinapatay niya po yung asawa nung babae. Amen. So, tinitingnan po natin from ang character po niya, no? Naging hero siya. Nakilala siya. At nagawa niya pa yung kasalanan, pero ang known sa kanya is man after God's heart. Ano po doon? Since he committed adultery with Bathsheba and orchestrating her husband Uriah, meron siyang, ang ginawa po niya, hindi po nanatili doon. Bakit? Na-recognize pa siya na after man's God's heart. Because, ano ginawa niya? Nagkaroon siya ng deep repentance. Hindi po nagmalaki si David sa Panginoon. And, ibig sabihin po, kahit po nagkasala po ito, kahit po nagkulang po ito, na-recognize pa rin po na merong Diyos na mula noong siya yung bata, meron po tumutulong sa kanya. Amen. 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 Paano po yun? Deep repentance. Ito po ay paglapit. Paglapit mo sa Diyos, na buong puso mo, binibigay mo yung puso mo din. Para bang nilalatag mo ang puso mo sa Panginoon. At doon nakita ng Diyos kung paano yung authentic, yung pagka-purity, pure heart niya. Amen. So, one thing na gusto ni David na hiningi ng Panginoon because of the David's life offers lesson. Nagkaroon na lesson o unwavering faith, of courage, nung na-face na yung giant, nagkaroon siya ng humility and repentance, and trusting God's provision while on the run. Kasi nung po siya ay tumakas at pumunta nasa cave, hindi po tumigil ang Diyos na mag-provide po sa kanya. Imagine, titira ka sa isang cave, paano ka mabubuhay doon? Nirecognize po ni David yun. Nirecognize niya kung paano yung provision sa kanya ng Lord. And then, sinabi ko nga, respect, yung character po niya is, i-respect the authority. Kung ano yung authority na supposedly mapapatay niya, yung tao. Kaya nga napunta siya sa dahil pinapapatay siya. Pero hindi niya ginawang patayin yung tao na gusto magpapatay, which is Saul. So, ano yun? And then, prioritizing God and the power of prayer and praise. Nagkaroon siya ng communion sa God. Habang siya po ay nasa cave, hindi po nakat doon yung communion niya, yung panungusap niya sa Panginoon. Amen. Kahit nandun siya sa testing, nandun siya sa kahirapan, hindi po tumigil si David na tumawag sa Diyos at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Imagine, from king, tapos ikaw ay dapat sumuli na i-recognize ng buong lugar kasi ikaw yung nakatalo dun sa pero anong nangyari? Gusto pa siyang papatay. Pero ginawa instead na siya ay magalit or umalis siya para maybe yung pagpunta niya sa cave, it is the way of the Lord to hide. Dahil meron nakaprepare po kay David eh. May nakaliti po para sa kanya. So, ang Lord, iningatan niya siya, hindi niya hayaan na mapatay siya. Until such, nung mali siya as a king, doon namatay yung si Saul, at siya na po ang naghari. Imagine mo pag ikaw ang naghari sa buong lugar, hawak mo, kontrolado mo ang lahat. Amen. Maging yung mga pag nakikipaglaban sila, may mga yaman ng bawat lugar. Sa kanya po yun, napapasa kanya po yun.
Amen. Pero bakit ibinigay ng Lord sa kanya ang panalangin ito? Na isang one thing na ang life of dwelling with God. Ang desire ni David is for one thing, dwelling in the house of the Lord. Imagine, pag ikaw wala kang repentant heart, wala kang humility, hindi mo marirecognize kung sino. Ikaw ay hari, pero merong hari na mas higit sa kanya. It is the Lord. Amen. Kahit ano pang meron ka, yes, king siya. Pwede siyang mag-control ng tao. Pwede lahat. Kahit magpapatay, kahit sino man. Pero hindi niya ginawa. And he continued to humble. Hinahumble yung sarili niya. Because he recognized kung sino yung mas higit na hari sa buhay niya. Amen. Merong hari. Which is yung ang ating Panginoon. Amen. Bakit hiningi na ito? One thing. Pag sa iba, pagtatanungin ka, ano yung gusto mo? Ano yung gusto mo? Lahat, yung sasagot nila, puro materialist. Gusto ko ng kotse, gusto ko ng bahay, gusto ko yumaman. Pero tingnan mo, ano ang meron sa David? Ano ang meron kay David? Halos nasa kanya ng lahat, kapangyarihan, kayamanan. Even yung authority, meron siya. Pero yung authority na hindi niya hawak, ang autoridad na ang meron lang ang Diyos. At yun ang gusto mag-desire ni David. Amen. One thing is to dwell in the house of the Lord. It's talking about the presence. Yung presensya ng Panginoon. Amen. Bakit kaya pinagpalit na yung yaman? Bakit ito yung hinihingi niya? Bakit kaya? Ano ba ang meron sa presensya ng Panginoon? When you enter in the presence of God, you will feel yung closeness. Hindi ka aware, pero napipil mo na napakalapit ng Lord sa'yo. Para bang nasa harapan mo lang ang Lord sa'yo. Yung closeness, sabi niya, you will seek me and you will find me. You will seek me with all your heart. Makikita sa Jeremiah 29:13. Pag hinanap mo ang Diyos, masusumpungan mo siya. Pag hinanap mo siya ng buong puso. Imagine, kayang pagpalit ni David yung presence. Kayang ipagpalit yung yaman, yung kapangyarihan sa presence ng Panginoon. Amen. Tayo ba? Kaya po natin ipagpalit kung ano ang meron ka para sa presensya ng Panginoon. I guess, masarap eh. Closeness. Imagine, pag ikaw ay malapit na sa Panginoon, lahat pwede mo nang masabi. Lahat pwede mo nang maidulog sa Kanya. Yun po ang ninanais ni David. Maging tayo sa panahon po natin. Kailangan po, meron po tayong heart, yung desire, like David, like David. Amen. So ano pa po? When you enter in the presence, you feel the nearness. Napakalapit na. Napakalapit mo na sa Panginoon. Imagine wala na magiging hadlang sa'yo. Kung ano ba yung nais mo gusto, i-ask mo si Lord, nasa Kanya na. Napakalapit mo na. Di ba? Kasi sabi ni Lord, sabi niya sa Psalms 148:18, the Lord is near to all who call on Him. Ang Panginoon ay malapit sa mga taong tumatawag sa Kanya. Amen. Anong aanuin mo yung mga bagay na meron ka ngayon na hindi mo naman maipapagmalaki kung wala yung presensya ng Panginoon. Amen. Wala pong katumbas ang presensya na hinahanap po natin. Tayo po ay lumapit, tayo po ay magpakatotoo, upang sa ganun maranasan po natin yung closeness, yung nearness ng presensya ng Lord. At ano ba po? Yung fullness, yung kabuuan, yung kukumpleto. Kasi meron kang mga bagay, pero hindi ka nakakaranas ng completeness and fullness. Only God gives the fullness. Ang presensya ng Lord ang makakapagbigay sa iyo. Totoo.
Kahit itago mo sa'yo, sa mga tao. Pero ikaw nakakaalam kung alam mo na ang joy na meron ka, hindi po kompleto. Pero ang Lord, i-cover niya po lahat yan. Merong fullness. Kahit meron ka nararanasan ngayon, because you enter in the presence of God, para pong nabubura ito for the spend of time. A little time. Kasi, alam niyo po, hindi niyo po mararanasan ang presensya kung hindi po bukas ang iyong puso. At hindi po yung kaisipan mo. Kasi dahil po, one thing na kailangan pong i-desire po natin, sabi niya, meron siyang desire, sabi niya, is to dwell in the house of the Lord, which is the presence. At meron pa, ano yung one thing niya? Yung desire niya na all of her life, his life, yung buong buhay niya, all the days of my life. So, yung hinihingi ni David sa Panginoon, yung presensya na hindi pang temporary lang, hindi pang kaunting panahon lang, kundi hinihingi niya sa buong buhay niya. All the days of his life. Bakit po? Maaring pag wala ka sa presensya ng Panginoon, maaring mababalik ka doon sa mga bagay na nagkakasala ka. Na mga bagay na hindi nakakapalapit sa Diyos. Amen. So, one thing you desire all of your life, yung buong buhay mo, ibigay mo na yung Lord. Ala na kang tatagal man lang. Kung binigay mo sa Lord, binigay mo kay Lord, bigay mo na lahat. Lahat ng yung lakas, ng yung time, yung buong puso mo. And magagawa mo lang to. Gusto mo na mag-continue yon sa buong buhay mo. Siyempre may gagawin ka. You will seek the Lord continually. Tuloy-tuloy. Hindi lang doon sa gusto mo lang, pag-feel mo lang. Ay, masaya ako ngayon eh. Gusto ko ngayon ko lang mararanasan yung presensya ng Panginoon. At tapos noon, pag malungkot ka, wala na. Pag sakitan ka na, wala na. Wala na. Hindi mo na hinahangad, hindi mo na sinisik si Lord. Ano ba po? Para mangyari po yun sa buong buhay mo is kailangan mo yan intentionally. Seek the Lord intentionally. Una, continually, huwag matatapos. Tuloy-tuloy yan. Hanggang buhay ka, gawin mo. And intentionally, hindi ang Lord maghihintay sa'yo. Pero hanggang hindi ka nag-step forward, wala kang intention na isik si Lord sa'yo, I don't think mararanasan mo, makikita mo ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen. Ano pa po? Para maranasan po yun sa buong buhay mo. Kasi kailangan tuloy-tuloy po yung buhay natin. At habang tuloy-tuloy yung buhay po natin, tuloy-tuloy din po yung pagsisid natin kay Lord. Amen. Ano pa po? Dapat po, gusto mo mangyari sa buhay mo yon? Gusto mo i-bless ka ng Lord? Gusto mo maranasan mo yung presensya ng Panginoon? Dapat committed ka din, devoted ka din. Kinukumit mo yung time mo, like this. Instead na makipag-party ka, pumunta ka ng church, nag-attend ka, at nakaranas ka. Amen. Dapat kinukumit mo yung time mo. Ito ay para sa Lord. Ang araw na to, ang araw ng linggo, ay para kay Lord. O kung paano, kung hindi ka nag-attend ngayon, kung hindi ka nakinig ngayon, ano ang araw mo? Maaring meron ng nakasira na ng araw mo at buong araw sira. Amen. So ano, commit your way to the Lord. Trust in Him, and she shall bring it to pass. Lahat po ng nais mo, lahat ng paraan mo, lahat ng way, i-commit mo kay Lord. Yung mga hinihingi mo, yung lahat, yung maraming mga nasa isip mo, lahat yan, wala ka nang itatago. Yung plano mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, lahat, even yung future mo, i-commit mo na kay Lord yan. Until si Lord ang gagawa ng paraan at ito po ay mapapagtagumpayan. It will come to pass. Sabi, it will come to pass. It will come to pass.
And one thing, anong inuhod, gustong mangyari ni David is to behold in the beauty of the Lord. Pag sinabi kong beauty, yung karakter ng Lord, yung karakter ng Panginoon, ano ba ang Panginoon? Ano ba si Lord? He is gracious, merciful, passionate. Tingin mo ba magiging merciful ka kung walang nakatahan sa'yo na Holy Spirit? Hindi. Hindi. Kung ikaw lang yan, ay, kung may galit sa'yo, mag-burst siya, makikita mo. Pero because of the Holy Spirit, hindi yun nakapangyari because of the beauty of the Lord. Because of the beauty of the Lord. Ano ba po? Yung beauty na meron siya. Yung pagiging perfect niya. Opo, wala pong perfect na tao. Ang Lord lang ang nagiging perfect. Nagiging perfect, nagiging tama because of Jesus. Sigurado, lahat tayo meron po tayong mga flaws. Meron po tayong mga tawag dito, imperfections. Wow. Yung mga flaws po natin. Huwag mo sabihin, holy ka ngayon, mamaya, pag wala ka na sa presensya, tignan ko lang. Amen? Baka yung kagalitan mo, nakita mo, ayan na. No? Tapos ano pa? Ano ba yung beauty na meron ang Lord? Yung holiness. Pagiging holy. Hindi tayo holy, totoo na. Nagkakasala po tayo. Pero because of the presence of the Lord, nararanasan po natin yung holiness when we are in the presence of the Lord. Amen. Ano po yung manifested presence? Sa prayer pa lang kanina, kung bukas lang po yung heart nyo, yung mga puso nyo, mararamdaman niyo po yung weight that God is speaking to you. God is speaking to you from the worship. Pag merong manifested presence, the weight, yung bigat. Kung sa inyo bumibigat ba yung kamay nyo? Nag-aapoy ba? So, and then when you pray, bigit mo yung mga mata mo, may nakikita kang cloud, may nakikita kang mga apoy. Nararanasan niyo po yan? Amen. Yun po yung manifested presence na hindi po natin ma-explain at hindi po kayang ipagpalit ng anumang yaman na meron tayo. Tingnan niyo po, ano ang dinidesign ni David? Yung manahan siya sa presensya. At yung habang siya'y nananahan sa presensya, ini-imagine na ayaw na siyang umalis sa presensya ng Panginoon. Gusto niya mamuhay na siya doon. Mag-stay na siya, mag-stuck na siya. Kasi, hindi mo alam pag wala ka na sa presensya ng Panginoon. Hindi mo alam yung buhay mo. Distracted ka na. Naintindihan niyo pa po yung pag when you are in the presence of God, ayaw mo nang umalis. Hindi matapos-tapos. Nararanasan niyo po ba yun? Di ba? Sa worship pa lang, ayaw mo nang matapos because you enjoy the presence. You enjoy the presence. Kahit sabihin nila na balong na tayo, pero wala pong makakahigit doon. At hindi lahat po makakaranas ng presensya ng Panginoon pag hindi po bukas ang puso at hindi bukas ang isip. I don't think na mararanasan mo. Kaya yung iba, ikaw, puspus ka na. Ikaw, bagsakan na. Pero ikaw, nakaganyan ka pa rin. Amen? You are missing something. You are missing something. Ito po ang ayaw ma-miss ni David. Nakikita niyo po yung puso niya. Kung paano po yung kayang ipagpalit, even yung pagkahari. Dahil meron siyang ina-acknowledge na sa akin. Dahil ayaw niyang lumabas doon sa presence. Gusto niya nga, buong buhay niya. Doon na lang siya. And ano po yun? Kapag nasa presensya ng Panginoon, nakikita mo yung kaganda. Lahat sa'yo maganda. Kahit may kagalit ka, lahat sa'yo maganda. Kung malungkot ka ngayon, dahil sa presensya ng Panginoon, napapagalak ka. Sino yung gustong lumabas sa presensya ng Panginoon?
wala. Kaya nga hinihiling mo, no? Kung pwede nga lang, kunin ka ni Lord habang nasa presensya ka na kanya, no? Kung pwede nga lang, no? Kung pwede nga lang, hilingin natin kay Lord. Kung matatapos yung buhay natin, we pray, doon tayo doon sa presensya. Upang sa hindi natin ma-miss kung ano yung meron. At yun na lang yung maaalala po natin. Hindi na po yung ginawa ng mundo sa atin. Yung mga experiences natin. Yun na lang yung matitira, yung experience natin sa Panginoon. Amen? So ano po yun? One thing na gustong ni David na hiningi ni Lord, hiningi niya kay Lord is ang presensya. Ibig sabihin po, ganun po kahalaga yung presensya ng Panginoon. Baka ganyan, pwede magkapampangan. Ganyan po kahalaga at kaimportante when you are in the presence of God. Amen. So ano po yung one thing that David asked God is to dwell in the house of God all the days of his life experience and the beauty of God. Number one, topic is dwelling, the nearness, yung closeness mo sa Panginoon. Yung all the days in your life na hiningi mo kayo, sana buong buhay mo, nasa Kanya ka na lang yung presence. Pero mangyayari yun. If bukas ang puso at bukas ang isip, at mangyayari din yun. Alam niyo po, yung presensya natin ngayon, natitikman lang natin dito. Pero once nakapagpatuloy ka, kinumit mo yung life mo, kinumit mo kay Lord lahat, you will experience the eternity, yung presence ng Panginoon doon po sa langit. Amen. Amen. So, one thing is, yung one thing na yan, isipin niyo po, yung one thing na yan, it costs everything. It costs everything. Ano po yun? Paano po yun? Pag hindi mo inangad ang presensya ng Panginoon, marami po kayong mamimiss. You will miss the experience. Yung experience na yung enjoyable in our spirit, yung full of joy. Mamimiss mo yung benefits ng meron ang presensya ng Panginoon. Amen. Pag hindi mo inangad yung presensya, parang may mamimiss ka na opportunity na makilala mo at ma-fellowship mo ang Lord. Makapag-fellowship ka sa Kanya. Amen? Nakukuha po ba natin? At naintindihan po ba natin gaano po kabigat yung presence? Kung gaano kabigat yun, ganyan din po. It will cost you. Paano? May gagawin ka eh. Imagine mo, ibibigay mo lahat yung buong buhay mo. Para lang hindi mo mamiss yung bagay na to. Amen. At lahat ng mga plano mo, itinalagam na kay Lord. What if yung mga planong ito, plano mo lang, pero hindi ka looban ni Lord. Pero, pag ikinomit mo kay Lord yung mga plano mo, God, siya yung magpapasya kung ito ba ay nakakabuti sa iyo o hindi. Yung mga bagay na hinihingi mo yung future. Si Lord bibigay niya yan. Pero, kukumit mo ang buhay mo sa Kanya. Kasi hindi mapufulfill yung mga plano mo, even your future, kung hindi ka magkukumit kay Lord. Lahat, ito po ang mamimiss mo pag wala ka sa presensya ng Panginoon. Amen. Ano po yung application dito? How we experience God's presence. Ang tanong po, sinasabi po, paano po natin ma-experience yung presence? Unang-unang po, para sa inyo, basic lang to eh. Ma-experience mo yung presence sa prayer. Ang prayer ba, kung sinabi, thank you Lord, Amen.
wala na. Wala ng power, walang power. Salamat Panginoon, ginising mo ako, wala na. Paano mo mararanasan yung closeness and nearness ng Lord kung hindi ka magsisik with all your heart? Amen. Basic prayer. Pero ang ginagawa nyo, yung prayer, binawalang bahala. Prayer. Nandito, dito, mararanasan mo yung presensya ng Panginoon. At sa panalangin, makikita mo, napaka-important because in prayer, God speak to you. Kapag tayo ay nananalangin, hindi lamang yung mga panalangin po natin ang pinaka-importante. Dapat, pag tayo po nananalangin, pinaka-importante po, yung boses ni Lord, makinig ka. Hindi lang, nag-pray ka para humingi. Prayer, to seek God's presence. Prayer, kailangan is mamit mo yung presence ni Lord. Paano? Magpakilalim ka sa panalangin. Amen? Huwag niyo pong hayaan yung mga panalangin lang na para hindi ka lang nanalangin sa araw na to. Amen? Paano pa masisik yung presence ni Lord? Through worship. Kanina po, napakabigat na yung worship, pero sabi, kung hindi pa sasabihin sa inyo, itaas yung mga kamay nyo. Itaas yung mga kamay nyo. Tandaan po natin, ang Lord po ang pinagpupurihan, binibigyan po natin ng kapurihan, hindi po yung mga worship team, no? Hindi po doon sa galing nila. Ang totoong nag-worship, kahit sino pa makikita sa'yo, kahit ano ba ang itsura mo, ang totoong nag-worship, wala ka ng pakialam. Hindi mo na puta, makikita nila ako paano. Puta, wakit ko yung picture. Wakit ako sa picture. Hindi ka na after doon, mag-worship ka. Isipin mo, ikaw lang mag-isa at ang Diyos. Huwag mo pakialaman yung kapitbahay mo, yung katabi mo. Just worship God. Huwag mo sayangin na pumunta ka dito para na hindi mo ma-meet si Lord through your worship. Kasi napakasarap po. Sabi nga ni David, ayaw na siyang umalis ng presensya niya. And then meron tayong pagkakataon. Dito binubuhos ni Lord yung presence. And then tayo, hindi man natin natatanggap. Bakit? Because ikaw ay bingi. Hindi mo naririnig. Bakit kaya? Dahil hindi full yung heart mo. Dahil merong bit-bit. Pero once na lumapit kay Lord, meron kang total repentance. Si David, para maranasan yung presensya niya, nagkasala siya, di ba? Napakabigat, adultery, tapos pinatay niya pa yung asawa. Pero because meron siyang deep repentance, lumapit siya sa Panginoon. At doon, nagparanas ang lusa. Pwede rin sa'yo yun. Kaya huwag kang magmalaki na huwag mong itago kay Lord. Kung may nagkasala ka, sabihin mo. Hindi mo nararanasan yun. Sabihin mo kay Lord. Buksan mo yung puso, sabihin mo sa Kanya, nagkasala ka. And one thing, pag hindi mo sinabi yun, patuloy yung buhay mo. Hindi mo mararanasan yung presensya ng Lord sa'yo. And you are missing of something. Something that comes from the Lord. This is the presence of the Lord. Amen. Amen. Grabe. Yaman mo ngayon. Sige, marami kang hawak. Maraming yaman mo, pero wala kang presensya ng Lord. It's nothing. It's nothing. Opo, pwede po tayo. Ang desire din natin is, magkaroon tayo, right? Totoo yun. Pero one thing, pag yumaman ka, huwag mong kakalimutan si Lord. Amen. Pag pinagpala ka ni Lord, huwag mong kakalimutan na mayroong nagpala sa'yo. Amen. Baka naman binigay yung answered prayer mo, pero bye-bye ka na kay Lord. Mag-prayer naman sa Panginoon. Pero huwag ka. Kung si Lord ang nagbigay ng yaman sa'yo, siya rin ang kukuha nito. Amen. Kaya, ano po ang sinasabi po natin? Wala po tayong may pagmamalaki kay Lord. Wala. Wala tayong may pagmamalaki kay Lord. Ang gagawin lang po natin is kilalanin mo kung ano, kung sino ang Diyos mo.
kung sino na asikaso. Baka nakakalimutan po natin na kaya ka nariyan. Dahil meron nag-create sa'yo. Kaya ka na-enjoy mo yung mga bagay, yung pamilya na meron ka, yung yaman na meron ka, because meron Lord na nag-create sa'yo. Kung hindi mo makakalimutan yun, huwag po natin bibitawan yun. Ano ba? One thing. Yung beauty ng presence. Napapabago, merong transformation. Pag nalalasasan po natin yung beauty, yung perfectness, yung holiness ng Lord. Kung dati, ikaw ay maraming bisyo, palagay niyo ba na bago yung sarili mo dahil sa'yo lang gawa? Hindi. Because merong Diyos, yung presensya ng Lord ang nagpabago sa'yo. Kasi natitil mo. Gusto mo, pag naranasan mo yung beauty niya, gusto mo ganun ka rin. Yung image na meron ng Lord, gusto mo ganyan ka rin. Di po ba? Amen. Hinahangad mo yun. O paano mo yan? You miss the presence. Ano po yung inaalis mo sa kamay mo? Hawak mo yung kayamanan, pero ano yung inaalis mo? Yung presensya ng Lord na ipaparanas niya. Meron ka lang willingness, intentional. Ano yung mga bagay na meron ka ngayon na hindi mo alam kung kailan niya matatapos at mauubos. Even your life. Ang totoo, ang pinamahigit po dito, yung buhay po natin. Hindi lamang yung yaman po natin, yung ipukumit po natin kay Lord, maging ang buong buhay po natin. Pag buong buhay po natin, saklaw na po lahat yung wala na. Suko ka na kay Lord. Yun na lang. Ano po yung nakakaano dito? Ano po yung para sa akin po, no? Ano po yung nakaanig sa akin dito? Yung gusto mong hingin kay Lord. Ako lagi po sinasabi po sabi ko nga, mawala na po yung lahat. Huwag lang ako mawala sa presensya ng Panginoon. Kasi yun na. Hindi po ako materialistic. Hindi po ako mahil sa mga bagay. Kung meron man, binibigay, pero salamat. Pero humihingi ako kay Lord. Pero kaya pala, na hindi ito na ibibigay. Because God, ang gusto pa unawa sa atin, ang pinaka-importante, hindi ka nagpo-focus dun sa blessing, kundi yung blesser. Ang Lord, sabi mo nga, mawala na po. Mawala na ang lahat. Huwag lang ako mawala kay Lord. Ibig sabihin nun, lumanas ka man ng kapagsubukan, you acknowledge God. Lumangan ka man ng lungkot, lahat ng isipin mo na experience. Huwag ka lang mawala kay Lord. Yun na yun ang gusto ipabatid ni Lord, ni David sa atin. Yung presensya ng Lord, yung buhay natin ay para kay Lord. Amen. Kung tatanungin mo po kayo, kung tatanungin niyo po si Lord, ano po ang gusto niyo na i-ask sa Lord one thing? Ako po, ang hinihingi ko po kay Lord, kahit wala po akong yaman, wala akong house and lot, wala akong sasakyan, huwag lang ako mawalay sa presensya ng Panginoon. Sa buhay ko ay nakatalaga na sa Panginoon. I am committed, my family is committed, kahit anong mangyari. Kahit, alam niyo po, tinutulik sa atin kami, masyado yung makanyan kayo. Ganyan ang tinis sila sa amin, kala nila, huli-huli ka na, at inisip pa nila noon sa amin, alam nyo, kala nila, kulto. Pag nakikita nilang water baptism, may water baptism, ang ginagawa, ang gagawin na rin, anong ginagawa nila? Even your family, kailangan, kahit anong sabihin ang iyong pamilya, alam mo yung standing mo, alam mo, si Lord ang pinangahawakan mo. Magiging matapang ka. Yes. Hindi ka mahihiya. Amen. At lagi kang magiging matibay. At hindi mo pagpapalit kung ano man ang meron ka. Yes. Dahil ang Diyos, ang siyang matibay. Tayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. Father, we thank you, Lord. We acknowledge your presence, Lord. Lord, ang sarap, Lord. Maranasan ka. Sa tuwing kami po, Panginoon, ay tumutulog sa'yo. Nararamdaman po namin yung closeness mo, yung nearness mo. Lord, pag-unawa mo po sa bawat isa. One thing na kailangan po namin, na pwede po namin hingin sa'yo, ay yung presensya mo. Lord, teach us, Lord, to open our heart. Buksan niyo po yung mga puso na sarado sa oras na to. Ano mang pagmamatigas, ano mang pagmamalaki, Lord, sinusuko po namin sa oras na to. Lord, we don't want to miss your presence, Lord. Tulad po ng panalangin ni David, gusto po namin manatili sa iyong presensya. Maranasan ka sa aming mga buhay po namin. At makita po yung beauty mo, yung kagandahan mo, yung perfections mo, at yung holiness mo. And right now, Lord, kami po'y nagpapakumbaba sa'yo. Make us, Lord, give us a repentant heart right now. Lord, we don't want this presence right now. Lord, wala po kami may tatago. We cannot hide from you. Let our heart have a repentant heart, Lord. Give us, Lord, the courage. Lord, kung meron man dito na hindi tama, Lord, locate him, O God, locate them, so that they will not miss your presence. Lord, we ask, Lord, this is not a program. Hindi po programa namin to, Panginoon. It is your program. Kung pwede nga lang, Lord, hingin po namin, sa oras na kami kunin mo, hindi po kami makakalabas sa iyong presensya. Hindi po kami nakalabas sa iyong presensya. Lord, ano man, Lord, yung kakulangan po namin, in our prayer, in our worship, and even our fellowship to you, Lord, patawalan niyo po kami. Patawalan niyo po kami, Panginoon. Dahil wala po kami magagawa talaga kung wala po kayo, Panginoon. We are nothing without you, Lord. Make us, Lord, humble. Make us humble, Lord. We don't want to miss this presence, O God.
opportunity, no? Worshiping God. It's opportunity. Exodus 33:14 says, "My presence will go with you, and I give you rest." His presence ay ang ating kapahingahan. Maaaring ikaw ay pagod, not just physically, emotionally, spiritually. Allow God na maranasan mo siya at ang kanyang presensya. God is omnipresent, but His presence is not for everyone. Kung hindi ka nagdi-design ng kanyang presensya, hindi mo yun mararanasan. Those who desires God's presence, ang siya lang makakaranas ng kanyang presence. Kahit na ikaw ay nandito present ka, kapag hindi mo dinidesire ang kanyang presence, hindi mo mararanasan ang kanyang presence. It doesn't mean you are present here. Doesn't mean God's presence is in you. Those who desires God's presence ang makakaranas ng kanyang presensya. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At ang presensya ng Diyos ang siya magbibigay sa iyo ng kalayaan, ng kapayapaan, at ng kapahingahan. Sa piling lang ng Panginoon, mo matatagpuan ang kapayapaan, ang kapahingahan. Wala na mong iba. It is the presence of the Lord. Sabi kanina, huwag ka nang don't mind your neighbor. It is a personal encounter with the Lord. It is a personal encounter. Ano man ang gawin ng neighbor mo, mind your own business. Mind your own business sa piling ng Panginoon. Dahil sayang